na galing kay Yusek Cabral. Kasi po, did you accuse Congressman Terry Ridon of having insertions in the 2025 budget? Kasi po may statement po siya ngayon lang po while nang briefing. Sabi niya impossible na magkaroon siya ng insertion sa 2025 dahil kakabalik niya lang po sa Kongreso ngayong 28 Congress. Malinaw po, ang Bicol Saro Party List po yung nasa 19th Congress. At it's not really an accusation kasi aminin na lang nating lahat ng congressman may submission sa DPWH budget, hindi sa House necessarily, pati sa NEP. At ito po ay hindi inaamin ng DPWH, pero pwede ba aminin ng lahat ng mga congressman, meron tayong sinasubmit sa NEP. At ang mga files na yon ay nasa opisina ni Yusek Cabral at sinasabi nga ni Congressman Toby Chanco, yung district congressman, alam natin anong mga project niya kasi nasa distrito niya. Yung party list, hindi natin alam. Pero to respond to the particular case that you just mentioned, sa listahan po na meron ako mula kay Yusek Cabral, nandun po ang 150 million pesos road projects ng Bicol Saro sa Pamplona at Pasacao, Kamsur. Yun po ay isang halimbawa po lamang. So regular ba siya kaagad yung ganung proposal or part of the regular scheme or regular process of budgeting and proposals? Well, yung maaari ko lang sabihin is hindi inaamin ng DPWH na ang mga congressman ay hinihingan at nagbibigay ng 150M kada congressman sa National Expenditure Program. At muli, pwede niyong tanungin kahit sinong congressman. Lahat po kami ay hinihingan ng submission para sa aming mga distrito o party list allocation. Pero officially po, kahit sa 2026 budget hearings, sa NEP, sinasabi nila agency submission yung NEP. Sa 2026 budget hearings po, may isang member of the minority na nagtanong kung ang NEP ay may insertions ba ng congressman, at ang sinagot ng DPWH ay wala dahil ang NEP ay dapat galing sa agency. But insertions are po, hindi naman po yun yung proposals. Kasi po, I think it's just normal, regular lang po. And you're just doing your job as House lawmakers to propose. I don't think it's insertions. So, hindi alam ng taong bayan ano yung 150M submission ng bawat congressman. Kaya kung isa publiko ang mga files na ito, magkakaalaman na ano yung 150M na isinumite ng bawat isa sa amin taon-taon. At kaya siguro ayaw ng iba lumabas ang mga files na ito dahil until now, it is not the case that this has been disclosed what projects each of us submits. Kasi baka po mali yung understanding namin at ng public regarding the process. Yung sinasabi niyo pong 150 million, iba pa po ba to dun sa pakikipag-ugnayan ng congressman, kunyari for DPWH, sa kanyang district engineer regarding sa mga, kunyari, anong kailangan ng mga distrito? Hiwalay ba po ito doon? Ang nababanggit na ordinary for congressman to submit is amendment sa House. Pero ang punto ko po ay sa President's budget or agency submission pa lang, meron ng hinihingan sa bawat congressman at nagbibigay naman po ng tig 150M. At ang baka yung iba hindi hinihingan, pero marami po hinihingan. Alam naman po natin yan. At on the record sa budget hearings, dinedenay ng DPWH na nagsal-submit ang mga officials. Kaya importante ang files ni Yusek Cabral para makita natin ano yung isinusumite ng mga congressman sa NEP.